Sumainyo ang Panginoon. Ano ang inyong pinagtatalunan sa daan? Ito yung tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Maraming tao ngayon ang nagtatalo-talo, nag-aaway, nagyegyera, bahagi o sapagkat hindi sila magkasundo. May maliit hanggang sa pinakamalaking pagkatalo. Bakit? May ilang mga binanggit sa Ebanghelyo natin at sa mga pagbasa ngayon sa araw na ito. Tulad halimbawa na magkaibang pananaw, magkaibang karanasan, magkaibang pamantayan sa buhay. Bahagi o kuminsan, nakikita natin, sabi nga ay, yung isa nakikita niya alin? Tao. Yung isa nakikita niya ibon. Pero kung mag-extra effort, makikita nila na pareho ang kanilang tinitingnan. Kailang kung isa nag-aaway alin, ay i-insist ng isa na hindi ibon yan, hindi tao yan. Kaya nag-aaway, conclusion ni pareho naman silang tama. Kailang magkaiba sila ng perspective. Kaya yun ang kanilang nakikita. Pero kapag makita mo ang kabuuan, masabi mo palang iisa ang inyong tinitingnan. Magkaiba lamang ang nakaharap. Kaya bahagi rin mo yun ng pagkilos. Ano pa? Sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Apostol Santiago, anong binahagi nyo rito kung bakit nagkakagulo-gulo? Isa o sa mga ibinahagi niya rin, inggit, naiinggit. Kalimitan doon ng kaguluhan na nakikita natin ay nagmumula sa inggit. Bakit? Gusto niya, mayroon din siya noong sa kabila. Kinakailangan lumalim tayo sa pagkaunawa na tayo ay magkakaiba at may kanya-kanyang biyaya na ipinagkaloob sa bawat isa. Kaya, pag-ingatan ninyo ang inggit, yan ay naglalaso ng kaisipan ng tao. Sa unang pagbasa, mas matindi. Sa aklat ng karunungan, anong nakita natin kung bakit nagkakagulo? Kasi may mga taong masasama. Hindi aksidente, ngunit talagang masasama. Anong sabi nga rito? May mga taong, kung tawagin natin ay maitim na budhi. Kaya nga, anong sabi nila? Subukin natin sila kung hanggang saan hahantong ang kanilang kabaitan. Susubukin natin sila upang makita kung hanggang kailan ang kanilang pagpapasensya. So, ibig sabihin ay gagawa talaga ng kasamaan. Bakit? Kasi masasama sila. Yun ang kanilang pagkilala sa kanilang sarili. At kuminsan sabi nga natin, yung mga taong masasama is already threatened by the presence ng mga taong mabubuti. Wala ka namang ginagawa sa kanila, pero gawa na ikay gumagawa ng mabuti, minamasama ka. Bakit? Masama sila eh. Kaya, pag-ingatan din natin, may mga tao talagang maiitim ang budi. Yun ay maliwanag na pinamanig ko sa ating sa aklat ng Kawikaan.
Ngayon, paano natin ngayon makakamit ang tunay na pagkakasundo? Ilang mga paanyaya na ipinapamanig ng Pumay Kapal sa gitna natin. Sabi nga ay magkakasundo baga ang mga Hamas at ang mga Israelita. Magkakasundo baga ang mga Israelita at Hezbollah. Magkakasundo baga ang Ukraine at saka Russia. So ano yung pwede natin gawin? Yung mga pagbasa rin natin ngayon sa araw na ito ay may ilang mga kasagutan. Una, magturo. Si Jesus nagturo sa kanyang mga alagad. Kaya napakahalaga ko yung pagtuturo. Kaya nung sabi niya, hindi sila dumaan sa kabayanan. Bakit? Madidistract yung kanyang mga alagad. Kaya dumaan sila sa ilang na puwang, malayo sa tao, para turuan. Sapagkat yung pong hatred, pagkamuhi, yung pagbababa na pagkilala sa isang uri ng tao o sa isang uri ng lahi, tinuturo yan. So kinakailangan natin turuan ng alin, tinuturo na Jesus. Ituro yung turo na nakabase sa pamantayan na ipinahayag na Jesus. Alin yung turo na ipinapamanik sa atin? Ang turo ng pag-ibig, hindi ang pagkamuhi. Ang magpatawad, hindi ang maghigante. Kaya napakahalaga ko yung patuloy natin pagtuturo ng itinuturo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kinakailangan natin ang paghubog ng kaisipan ng bawat isa sang-ayon sa turo ni Jesus. Pangalawa, dialogo, pakipag-usap, open dialogue. Kaya nga si Jesus, siya mismo ang nakipag-usap sa kanyang mga alagad kasi napansin niya nagtatalo-talo sila. Si Jesus na mismo nagtanong, bakit kayo nagtatalo-talo? Kinakailangan ang pakipag-usap. Kinakailangan na maging bukas tayo. May kanya-kanya tayong pamantayan ng pagkilos. Pero kinakailangan natin makipag-usap. Bakit? We do not have the monopoly of truth. Walang sino mang tao ang may hawak ng buong katotohanan. Kaya napakahalaga na makita natin na pwede natin pag-usapan upang magkaroon ng mas maayos na patutunguhan. Kaya lang, sabi nga natin, kung yung nabalitaan, itong nakaraang Miyerkules, yung pamamaraan ng communication, kung inyong nabalitaan, yung beeper at saka yung walkie-talkie, napapasabog. So, sana makita natin, kasi medyo mabigat yung impact na ito. Allegorically, metaphysically, and literally, na yung gamit ng pakipag-ugnayan ay pwedeng gamitin sa kapahamakan ng tao instead na magkasundo-sundo. Yung form of communication can also be a weapon of destruction. Pero yun nawa yung makita natin. Kasi bakit? Kasi nga, mali ang turo. At yung sitwasyon na kinabibilangan, hindi ang violent pamamaraan. Ngunit yung pamamaraan ay pinahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yun ang ating idulog sa harapan ng Pumay Kapal. Pangatlo,
Ito yung mas matindi. No? Para hindi tayo magtalo-talo. Ano sabi ni Jesus? Yung maging katulad ng isang bata. Makapaglingkod sa lahat. Ang sino mang nais na maging dakila ay dapat na maging lingkod ng lahat. Kaya po kumisa nag-aaway-away kasi bakit? Gusto kong ako ang bida. Gusto ko maipalagay din yung pangalan ko. Ako yung sikat. Ako yung kinikilala. Human nature. Pero yung paanyaya ni Jesus natin, maging katulad ng bata, baliktad. Kasi ano ba yung bata para sa kanilangan ng mga Hudyo? Hindi kinikilala. Hindi binibilang. Iniid sa puwera. Yun yung paging bata. Kaya ano sabi, ang sino mang tumanggap katulad sa isang bata nito ay tumanggap sa akin. Kaya bahagi ho, kapag kayo ay tumutulong at hindi kayo kinikilala, magpasalamat kayo. Kasi yun ang sinasabi ni Jesus. Huwag na kayong magreklamo. Hanapin nyo saan ang pangalan ko dyan. Hindi. No? Kahit hindi kayo kilalanin, ang mahalaga ay naglingkod kayo. Kasi kung minsan sabi nga natin, human nature nga din, kilalanin ka. Hindi ang turo na Jesus. Kaya kung tutuusin, yung pagiging katulad ng bata is not a part of human nature. Ano yun? Divine nature. Naglilingkod ka. Kahit hindi ka nire-recognize. Kahit ikaw ay binabaliwala. Kasi hindi ka naglilingkod para alin, makilala. Kasi kapag kayo naglilingkod para kayo makilala, sarap-sarapin yun. Sa sarili na alin, paglilingkod sa sarili. Kaya ka naglilingkod para ka lang pala makilala. Hindi, maglingkod ka. Kilalanin ka man o hindi. At yun yung alin, yung pagtulad kay Jesus. Ang pagiging katulad ng isang bata. Kaya po kung tayong lahat ay naglilingkod na hindi tayo kinikilala, ay bahagi na alin, pagtugon natin sa panawagan ng buong may kapal, yun ang paglilingkod ng makadiyos. Hindi lahat ng paglilingkod ay tama. Meron ng paglilingkod na alin, pang makasarili. Yung tunay na paglilingkod ng makadiyos, hindi mo kinakailangang ipanganandakan ang iyong sarili. At ito yung ipanalangin natin sa harapan ng buong may kapal. Una, patuloy natin ituro yung daan ng kapayapaan na ang sagot lamang ay ang turo ng ating Panginoong Jesucristo na nakabase sa pagmamahalan. Pangalawa, open dialogue. Palaging makipag-usap. Pangatlo, ay maging katulad ng isang bata. Maglingkod ka kahit hindi ka kinikilala.